When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on... Alam mo, saan tumitingin yung mata niya? Tumitingin yung mata niya sa sa kanan. Oh. Tumitingin sa kanan yung mata niya. Oh, ano ang ibig sabihin kapag tumitingin sa kanan yung mata? I-research niyo. Oh, kung anong part ng utak niya yung ina-access niya. Oh, tingnan niyo tingnan niyo yung mata niya rito. Is because the lady that you see... Oh, di ba? Yung mata niya gumaganon. ...talking on TV is not my sister. Sino yun? Tanginan yan. Sino yun? Hindi si Aimee yun? O siya, paano mo ngayon mapapatunayan na hindi si Aimee yun? Ganito ang dami na nating hinihingi kay Bongbong. Ang unang hinihingi natin, paano niya mapapatunayan na hindi siya addict? Pangalawa, paano niya mapapatunayan na isa na lang yung kidney niya? Kasi yun ang script ni Claire Castro na sinibak na yata, tinanggal na yata si Claire hindi na siya nagsasalita. At saka ito si Abalos, isa na lang daw ang kidney ni Bongbong. O yun yung kailangan natin malaman kung totoo na isang kidney niya. Pangatlo, eto, paano niya ngayon patutunayan na si Aimee, hindi yung Aimee na nagsalita doon, hindi niya kapatid? Oo, maaaring hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya yung nakilala kong kapatid kasi ibang-iba na yung ugali niya. Pwedeng ganun, pero ito hindi. Sinabi niya talaga literal. Yung nagsasalita doon is not my sister. Hindi ko kapatid yun. So, ano mo yun? Nanay mo? Kapitbahay mo? Kaklase mo? Oh, tangin na Bongbong, iba na yan. Matindi na yan, sir. Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Mga banateros, ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D, at your service at panibagong araw. Panibagong kwentuhan session. Kamusta naman ang inyong buhay mga kababayan? Kamusta naman ang mga balita sa ating pinakamamahal na bayang Pilipinas? At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, mapangabuso sa kapangyarihan, lahat ng mga switik, pabigat, lahat ng mga hudas, demonyo, satanas, lahat ng mga traidor sa Pilipinas, mga magnanakaw, sindikato, ng mga congressman, senador, presidente, pati barangay tanod, idamay na natin mga bossing. Ayan. Magandang araw at nandito na naman po tayo at maghahatid na naman po tayo ng malupit na mga kwentuhan. Ako, mainit ang mga nangyayaring kaganapan sa ating bayan ngayon. Oy, binabagyo na naman ang Cebu. Mag-ingat tayo mga taga Cebu dyan. Mag-ingat po kayo. Wag na natin patagalin pa. Mag-follow po kayo sa Facebook pages ng mga banateros. Siyempre, sa pangunguna ni Boss Dada TV, ni Banat Bay, ni Coach Oli, ni Jay Guevara, Master Judea, paring RJ, at siyempre si Sir Jack na ngayon ay nandiyan dyan sa Olonga po nag-shooting. Nag-shooting po siya ng pelikulang Ngongo. Bali ito pong istorya daw ng maganda daw itong production na ito, itong pelikula na dinidirect ni Daryl Yap kasi ito nakasentro ito sa mga taong may mga kapansanan sa pagsasalita o sige mga bingot ganyan, mga ngongo nakasentro ito sa kanila at kasalukuyan pa lang pong ginagawa yung pelikula. So sinushoot pa lang, pero itong mga switik na mga woke, mga pinklawan at mga dilawan tae, gusto na namang kesyo daw yan, mocking daw yung may mga kapansanan, making money out of it, mga gago. Pinifeature na nga Tsaka hindi pa nga kasi tapos sinisimulan pa lang yung pelikula, nagre-reklamo na kayo mga hudas kayo Pabayaan nyo munang mag-push through yan. Ayan. And then, kapag nandiyan dyan na, MTRCB naman na magsasabi whether this movie is katanggap-tanggap ba ito? Censored ba ito? Anong rated PG ba ito? O rated R? Kung ano man, sila magsasabi niyan, hindi kayo. Hindi nyo pa nga
lumabas pa lang yung yung picture image ng mga artista na nakaposing sila na may mga prosthetics sila o na sila ay nilagyan ng mga mimiyak Nagagalit na kayo, mga tarantado talaga kayo kahit kailan. O kapag pangit yung pelikula na yan, masama yung pelikula na yan, di saka nyo i-boycott. Putang ina nyo, hindi pa nga nagsisimula nag-shooting pa lang, bino-boycott nyo ng mga hayop kayo. Ina nyo talaga. Oo, pero ang tatapang, atin ng Pilipinas, atin ng South China siyang tatapang. Utang ina niyan, pero kapag konting konting ganito lang, puta, nag-iiyakan na. Gusto nyo manalo tayo sa gera sa China ganito pa lang yung mga nakikita nyo sa paligid nyo, nag-iiyak na kayo. Puro kayo mga halhal, mga walang mga silbi sa buhay. Oo, tsaka hindi hayaan ni Sir Jack na gamitin yung kanyang kapansanan para pagkapirahan lang. It's not about that. Nabasa daw ni Sir Jack yung storya niyan. Napakaganda daw ng ng aral na mapupulot mo. Mga to, di pa alam yung storya puta, boycott na, mga gago. Alam mo, pag nakita ko kayo, putang ina nyo, pag kukukotongan ko kayo ng mga walang tunog para malaman nyo kung ano talaga yung masakit. Yung pagkotong mo na ganun, walang tunog, putang ina, ng kati-kati nun, hindi nawawala yun. Mga gago talaga Ang dami-dami ng problema ng bayan iniisip nyo yan. Putang ina nyo, magnanakaw yung nasa Malacanang mga adik pa, sabi ni Aimee. Tapos kung ano-ano iniintindi nyo. Mga hayop talaga kayo. Ito, natin Gusto ko lang ipakita sa inyo itong mensahe na ito. Ayan, nakikita nyo ba ang itsura? Kasi si Zaldico, mga bossing, naglabas ng kanyang pang-apat ba, panlima na video at umaatikabo itong video na ito dahil merong mga ebidensya. May mga ebidensya. So ngayon, ito mga bossing, si Zaldico, nung November 14, nung siya'y kauna-unahang nagsalita patungkol sa mga nalalaman niya dahil papatayin daw siya nakikita niya na, teka, parang na-swindler. Parang na-swindle ako Parang naloko ko nito magpinsan na ito Nagpagamot lang ako, nagpa-check up lang ako. Tapos hindi na ako pinauwi ng Pilipinas. Alagaan daw ako. Yung pala, huhudasin ako Sabi ko naman sa inyo, magpinsan na yan, hudas yan. Walang mga utang na loob ang mga buwaka ng ina niyan. Imagine mo, simulan na nga natin papaalala ko ulit sa inyo kung gaano ka traidor at gaano ka wala sa wisyo, mga galawang adik itong mga hayop na ito. Ayan, diba, sabi ko nga sa inyo yan, si Bongbong Marcos, walang silbi yan. Utang ina niyan, hindi mananalo sa eleksyon yan. Kay Leni Robredo nga Si Leni Robredo nga na isang congresswoman lang bigla na lang sumulpot nung namatay yung kanyang asawa, tinalo pa siya sa pagiging vice-presidente. Ni walang credentials yung tao. I mean, she's a lawyer and she's a liar. Abogado at saka naging congresswoman ito. At saka matino naman daw magtrabaho yung mister nito. So doon lang siya nakilala. Wala nang iba, walang special sa kanya. Bukod sa meron siyang 3 anak na babae at lahat sila ay babae. Mali. Meron siyang 3 daughter. Meron siyang 3 daughter at lahat ng yan ay mga babae. At napakagaling nung kanyang multiplication. Mas magaling kaysa kay Bongbong. At saka meron pa siyang mga sinasabi na ang isang mangingisdang nanay at saka mangingisda ang tatay, ang anak magiging mangingisda din. Yun lang ang kwalifikasyon na meron si Leni Robredo. Hindi pa nga nanalo ito si Bongbong Bugok Tanginan yan. Tapos nag-iiyak 6 na taon, nagprotesta. Tingnan mo, walang nangyari. Kasi talagang talo. Hindi winnable ito. Kasi nga, wala namang utak Nakita mo, ang tagal-tagal na nagsilbi niyan sa Ilocos Norte. Ano ba nangyari sa Ilocos Norte? Di ba nakita nyo naman ang Ilocos Sur, pinakita nga ni Chavit Singson under ng pamumuno ng mga Singson sa Ilocos Sur. Kumpara mo sa 2 naging presidente ng Ilocos Norte. Tapos political dynasty hanggang kaapu-apuhan na ninilbihan dyan sa hayop na probinsya na yan. Kita mo, hindi sila umangat-angat. Hindi ba? Hindi nila matalo ang ekonomiya ng Ilocos Sur. Putsang inang yan, buong Pilipinas pa kaya.
Hindi nga nila napalago yung probinsya nila, buong Pilipinas pa kaya. Natalo yan. So nag-iiyak yan. Humingi ng tulong yan kahit kanino. Humingi pa ng tulong yan sa ate niya. At itong ate niya kumilos para magkaroon siya ng magandang katandem. Ang gusto nga lang niya, Vice President eh. Ang gusto nga lang ng tanga na yan, Vice President eh. Kasi alam niya na tatakbo si Inday Sara, hindi naman niya talaga kayang manalo kay Inday Sara eh. At saka himod tumbong yan sa mga Duterte dati. Kita ninyo, lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte, tuwan-tuwa siya. O, pinalibingan tatay niya eh. Hindi ba? So, suma total, noong mga panahon na syempre hindi pa nakaka-move on yung mga dilawan tae sa kanya. Dahil never again yung mga hudas na yan. O, tapos tumakbo siyang pagka-presidente. Dahil sa tulong ni Inday Sara, nag-vice president si Inday, ginugulpi ng media yan. Ang tawag ng media dyan, tax evader. Oo, ang tawag ng media dyan, nakinabang sa nakaw na yaman ng kanyang tatay. Dapat daw ikulong yan. May mga ganun eh. Bilyon-bilyon ang kanyang tax liability, estate tax. Oh, tapos ano yan, ang daming mga sinasabi. Si Ping Lacson tsaka si Manny Pacquiao sinasabi adik yan. Oh, kaya nga nagpa-drug test eh, si Ping Lacson tsaka si Manny Pacquiao dahil naniniwala sila na adik yan. Sabi nga ni Inday Sara eh, lahat ng mga tao na nakapalibot sa kanila, alam, adik yung mga yan. Lahat ng mga nakakasama nila sa party, alam, adik yan. Kaya nga ito si Ping Lacson at saka si Pacquiao, nung kalaban pa nila sa pagka-presidente, si Bongbong, pucha, pinapag-drug test nila. Kesyo sinasabi pa nitong bobong si Manny Pacquiao na babawiin daw niya lahat ng ninakaw ng mga Marcos. Kita mo ngayon magkakakamping mga hudas. Diba? Kasi mga gago eh. O, mga gago, mga tarantado eh. Oh, so ang ginawa ngayon, lumapit yan sa SMNI. Kay Pastor Apollo Kibuloy, nagpatulong yan dahil binubugbog siya ng media. Oh, si Pastor tinulungan siya. Nag-invest si Pastor sa kanya. Dahil ang pangako niya, itutuloy niya yung mga programa ni Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, kahit sino pa yan. Basta ikabubuti ng bayan, kahit sino yan. Kahit si Lenny yan, kahit si Jokno yan, kahit si Pinoy, buhayin nila yung bangkay ni Pinoy, pabangunin nila. Basta ba magbibigay yan ng magandang impact sa Pilipinas at i-devote niya yung kanyang time sa pagpapaayos ng bansa ito. Kahit sino pa yan, susuportahan ni Pastor Apollo. At saka kami din mga banateros, wala kaming pake kahit sino. Sabi ko, kahit langgam, iboboto ko basta sasabihin niya at talagang nasa guhit ng palad niya na aayusin niya ang bansang Pilipinas. O mantakin mo, ilang taon na yung republika natin? More than 100 years. Oh, lubog na lubog pa rin tayo. Paatras pa rin tayo. Samantalang yung Malaysia, kailan lang yan sila naging parang tumayo sa sarili nilang paa. 60s lang. O kita mo ngayon, hindi ba? Ano na sila? Mas malayo na ang agwat nila kaysa sa atin. Dahil mga nandito sa Pilipinas, mga satanas, mga kawatan, magnanakaw, mga hudas eh. O anong ginawa ni Pangulong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan, pinakulong. Tarantado, ibinenta si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Oh, ngayon nandiyan dyan, nakakulong pa rin. Walang Yang kaso na yan, patay na yan. Matagal nang patay ang kaso na yan sa Davao. Dinismiss na yan ng prosecutor ng Davao, pero binuhay nito ni Boying Rimulya na malapit na mamatay. Dahil malapit na mamatay, bumubuhay ng patay ng kaso. O ngayon, ayan, nagdudusa si Pastor Apollo Kibuloy, isang taong simbahan, isang nakatulong sa bayan, numubos sa mga komunista. Ayan, pinatrabaho ni Bong. Ganyan ang mga adik, walang mga walang mga utang na loob. O ngayon, si Pangulong Duterte ganun din, pinalibing yung tatay niya. Naging presidente siya dahil kay Inday Sara. O at tinulungan siya ng mga magkakapatid na mga Duterte ng kampanya sa buong Pilipinas ng unity. Kahit na ayaw ng tatay nila, yung tatay nila na nahimik. Kahit na sinabihan tayo ng tatay nila, mag-ingat kayo sa tao na yan. Magnanakaw yan at pag nagnakaw yan, bahala kayo. Yan tao na yan ay walang buto. Malambot pa sa bulak yan. Walang alam yan. Hindi kayo kayang ipagtanggol yan. O, true enough. Ganyan ang nangyayari sa atin. 3 taon pa lang ha. Ganyan na nangyayari sa atin. O ano ngayon? O kita nyo, ganyan kawalang utang na loob ang mga yan. Kaya ngayon yung sinasabi natin, akala nito ni Zaldico kakampi niya yung mga yan.
Hindi niya kakampi yung mga yan. Until ito si Zaldico came up to his senses. At naisip niya na putang ina, delikado ko sa mga ito. Bago ako mapapatay ng mga ito, magsasalita na ako. Ito pinapakita ko sa inyo yung picture niya ngayon. Ayan. Kasi yung picture na yan, mga bossing, makikita ninyo yung difference. From November 14, 2025 to November 24, 2025, 10 days. 10 araw matapos yung kanyang mga unang revelasyon, makikita mo na kagad yung changes sa itsura niya. Makikita mo na kagad na malaki na yung ipinagbago ng kanyang itsura ngayon kumpara noon. Kasi noon, yan yung dead man's talking sabi nga natin. Yung November 14, yan yung yung dead man's confession. Kumbaga, as good as dead na ito si Zaldico. Ito pag umuwi ng Pilipinas, maniwala kayo, malalason ito. Pag uwi ng Pilipinas, maniwala kayo, mamamatay ito. Sa dami ng iskandalo na lalaman nito at sa laki ng pera na pinag-uusapan natin dito, hindi lang flood control to, palagay ko marami pang iba. Dahil sinasabi nga ni Inday Sara, hindi lang yung Office of Department of Education ang pinakikialaman nila yung budget. Lahat ng proyekto basta dumaan sa Kongreso, merong porsyentong mga hayop na ito. Ganyan daw ang ginagawa nila sa pondo ng bayan. Kaya nga tinaas nila tinaas nila yung budget ng halos 100%. From 4 trillion yung ating budget, naging almost 7 trillion. Ganong kalaki yung budget natin, wala namang pagbabago sa healthcare system. Wala namang pagbabago sa education system. Ang napagawa nilang paaralan classroom 22. Yung target nila na 1 milyong pabahay, puros panaginip lang. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka-addict, maraming mga naiisip yan. Maraming mga hallucinations yan at maraming mga proklamasyon yan na siya lang ang nakakaalam at nakakaintindi. Bakit? Ang makakaintindi sa isang addict ay parehas na addict. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kasi ang may sabi na addict itong si Bongbong yung kanyang ate. Maniniwala naman tayo sa ate dahil yung ate na yan ilang taon lang ang paghitan nila. Sabay lumaki yan Lahat, pati alipo nga, baho ng hininga, putok sa kilikili ni Bongbong, alam nito ni Aimee. Kaya imposible talaga na magsasabi ng kasinungalingan nito si Aimee dahil unang-una sa lahat, hindi niya sisirain yung kanyang pangalan. Para saan? Anong motibo ni Aimee? Kayo maghanap ng motibo ni Aimee. Wala. Hindi naman siya tatakbong presidente. Matanda na siya after niyang manalo after ng kanyang termino bilang senadora, baka uugod-ugod na yan. Wala na siyang kumbaga she has nothing to lose and everything to gain. Kasi kailangan niyang isalba pati yung kanyang mga anak dahil inaaya na mag-pot session ng mga ito di umano hindi ba? So yan si Bongbong, wala na yan. Kaya ang magtatanggol kay Bongbong kung hindi bobo at tanga, mga adik katulad niya. Sabi ni Aimee ako, binabase ko lang yung pagiging adik ni Bongbong according doon sa sinasabi nung ate niya. Because again, hindi po, napakadaling patunayan na hindi ka adik. Magpapadrug test ka lang, mapapatunayan mo na hindi ka adik pero wala hindi ka nagpapadrug test. So, yung tugtog natin, Marcos Bangag pa din. Yung ating pag-address sa kanya isang adik. Dahil hindi mo kayang patunayan hindi mo kayang magpa-drug test ngayon. Sinasabi mo lang nagpa-drug test ka na noon, 2 minuto lumabas yung resulta. Sino nang niloloko nyo? Sarili nyo. So ang mga adik, ang pinaniniwalaan yan, sarili lang niya. Kaya dito, ibabalik natin dito sa picture na ito. Makikita ninyo, itong si Zaldico dito, 10 taon matapos siyang maglabas ng kanyang salubin, yung napakabigat na dinadala niya sa konsensya niya. Nung nawala, tingnan mo yung pagbabago sa kanyang itsura. Biglang tumubo ang buhok. Biglang naplansya yung damit. Tapos biglang nagkaroon ng pisngi. Tumataba na naman ang hayop na ito. Kasi kahit papaano nabawas-bawasan yung kanyang bigat sa kanyang balikat. Di ba? Kita mo si Boying Rimulya hanggang ngayon mukha pa rin bangkay.
Tingnan mo si Boying mukhang bangkay. Hindi pa kasi yan inuusig ng konsensya niya. Wala kasing konsensya yan. Buti ito si Zaldi, kahit papaano may katiting na konsensya pang natitira. Tingnan ninyo si Romualdez, ang payat na din. Wala rin kasing konsensya yan. Hindi pa inuusig ng konsensya. Pero antay siya, kasi nga, ito ang sinasabi ko, mag-ingat ka, Romualdez. Bakit? Kasi yung pinsan mo, yung inaasahan mo na pinsan mo na magtatanggol sa'yo, kapag kagipit na yan, ang ipagtatanggol lang yan sarili niya. Adik yan, sabi ni Aimee. Ang isang adik ay ano yan, wala na sa matinong pag-iisip yan. Gagahasain yan lola niya. Gagahasain yan nanay niya at mga kapatid niya. Ganyan ka, parang bumabalik sa pagiging hayop ang isang adik. Ganun yan. So, kung akala mo, Romualdez, na safe ka na, no? Kung nakikita mo na yung ICI medyo pinoproteksyonan ka, si Ping Lacson pinoproteksyonan ka, at lahat ng mga nasa paligid mo pinoproteksyonan ka, ibahin mo si Bongbong. Dahil si Bongbong may hawak ng kapangyarihan. Kapag nakikita ni Bongbong na talagang papunta sa kanya, isasakripisyo ka niyan. Isasakripisyo ka niyan. At Biden, Romualdez, pag isinakripisyo ka na ni Bongbong tapos bigla kang magsasalita, baka wala nang maniwala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang ikanta mo na yung mag-asawa na yan. So ayan, makikita ninyo, ganito ang itsura ng medyo nakakaluwag-luwag na ng kanyang kalooban. And mamaya, ito, panoorin na nga natin itong malupit. Hindi, bago pala yan, ito, may sinabi pa si Aimee. Na hindi daw siya inimbitahan sa pagsisindi ng Christmas tree diyan sa Malacanang. Hindi daw niya gusto ang mga pagsinding nagaganap sa palasyo. Nako, double meaning na naman ito. Ang ibig sabihin ni Aimee dito, talagang may nagaganap diyan sa palasyo na pagsisindi. Hindi natin alam kung ano sinisindihan nila. Pero palagay ko, gumagamit sila ng apoy para dun sa mga usok na sinisinghot nila, kaya mga baliw sila. Kakapal ng mga mukha nito. Gumastos pa para sa orkestra. Gumastos para ng kuryente para diyan sa mga magsisindi ka pa ba ng Christmas tree kung naghihirap ang bayan mo? Ayan, binabagyo na naman yung Cebu diyan sa may Karkar. Hanggang dibdib na naman daw yung baha diyan. Putang ina nyo talaga, mga magnanakaw kayo. Dahil sa inyo kaya naging ganyan diyan sa Cebu na naman. Ang tinamaan, kawawa naman Cebu. Patapos ang lindol, matinding bagyo, ito na naman, binaha na naman sila. Yung southern part naman. Southern ba? South pa. Yeah. Yung southern part ng Cebu naman yung tinamaan nung nakaraan, north. Hindi, center. Tapos yung lindol, north. Grabe talaga ang inaabot ng ngayon. So ito, sinasabi ni Aimee, talagang pinaninindigan ni Aimee mga adik yung mga nasa Malacanang. Pinaninindigan talaga ni Aimee na dyan sa Malacanang meron talagang pagsinding nagaganap dyan. Hindi lang pagsindi ng mga ilaw, may mga sinisindihan pa sila dyan na umuusok na sinisinghot nila. Kaya mga may tama na sa utak yung mga yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dapat gamutin na yung mga, naggagamot na sila, sabi ni Aimee. Pero dapat gamutin pa itong mga ito. Gamutin ang mga sakit nito sa sobra-sobrang paghigop ng usok. Yari kayo dyan. Mahirap talagang kalaban. Sabi ko nga bardagulan, itong asawa ni Bongbong nag-try bardagulin. Etong si Aimee, mantakin mo, parang sinasabi nito ni Lisa Marcos na mukhang paa ng manok. Mukhang paa ng manok na may sugat. Sinasabi niya na si Aimee daw puro retoke. Ang sabi naman ni Aimee, gago, ikaw hindi ka na kayang iretoke. Kahit anong Photoshop sa'yo, putang ina, mukha kang butete. So, malupit sa bardagulan ito si Aimee Marcos. Tumigil, sabi nung asawa, hindi naman ako yan Hindi naman totoo yan, hindi ko naman sinabi yan Ngayon, ito naman si Bongbong, meron siyang patutsyada. Mamaya pakikinggan natin. Pero ito nga ang sinasabi ni Aimee na yung kapatid ko, kasi sabi ni Bongbong, hindi daw siya yan Sabi naman ni Aimee, anong hindi ako to. Matindi na talaga yung tama mo. So matindi itong si Aimee Marcos, hindi kayo mananalo sa bardagulan dito. Tingnan natin kung gaano tatagal yung kapatid niyang adik
sa pagbardagulan sa kanya. Yan. O sige, simulan na natin mga bossing yung ating pag-uusapan patungkol dito. Kasi may matinding revelasyon na naman si Zaldico, ha? Ito na, ipi-play natin yung revelasyon ni Zaldico at ating reaksyonan yung kanyang mga sinasabi dito. Pasok Zaldi, ilaglag mo ang mga demonyo. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Una pa lang, may credible na yung sinasabi niya. Gagawin kang terorista. Oo, ganyan ang ginawa nila kay Arnie Tevez. Ginawa nilang terorista si Arnie Tevez para magkaroon ng red notice. Para si Arnie Tevez mapauwi sa Pilipinas, para ma-freeze yung assets ni Arnie Tevez. Kasi nga, gumawa si Pangulong Duterte ng anti-terror bill. Pinasa nila yung anti-terror law na yan para gamitin sa mga terorista, komunista, NPA, Abu Sayyaf, ISIS. Pero nauna nilang ginamit, wineponize siya ni Boying Rimulya nung siya ay nasa Department of Justice dahil kasama siya doon sa Anti-Terror Council. Si Boying Rimulya. Dahil kasama siya doon, ginawa niyang terorista si Arnie Tevez. Putang inang yan. Sabi ko, paano naging terorista to? Wala namang RPG. Wala namang missile na hawak to. Paano naging terorista ito? So, ganun ang style nila para trabahuhin ka. Maging limitado yung galaw mo. So, they will weaponize it against sa kanilang mga kalaban sa politika. Eto ngayon si Zaldico, kasama rin yan si Zaldico sa nagplano kung papaano bababuyin si Arnie Tevez. Kaya alam nito ni Zaldico kung ano ang galawan ng gobyerno. Dahil ginawa na nga nila, may mga precedents may kumbaga sa may jurisprudence kumbaga sa Supreme Court. Alam ni Zaldico na doon papunta yan. Kasi alam ninyo, si Pastor Apollo Quiboloy, tinatry din nilang gawing terorista Kaya nga, meron siyang, di ba, sinasabi nila na meron daw siyang angel of death na hindi napatunayan. Sinasabing, ngayon, meron na namang balibalita na yung angels of death daw ni Pastor Quiboloy. Hindi daw mga KOJC. Mga tausog daw, sabi. At ang leader daw, si Torion. Ang ina talaga, sabi ko, mga fake news peddler talaga itong mga binabayaran ni Bongbong Marcos, may mga impormasyon, yung impormasyon pang-adik. Katulad niya, putang ina, nag-hallucinate parang mga tanga. Yun nga. So, yun ang ginagawa nila kay Pastor noon, angels of death. Tapos si Pastor daw, madaming mga baril. Yung ginawa ng pamunuan ng KOJC at saka ng legal team nila, isinurrender yung mga baril na may papel. May papel Kasi recreational gun sport yan si Pastor Mahilig yan sila mag-firing. Lahat naman Kahit naman ako, si Banat Bay, lahat naman kami mahilig mag-firing. Yan nga ang banding namin So ngayon, isinuko yung mga baril na yun para wala na talaga silang baril. Hindi, nag-ikot sila doon 16 days. 16 days sila nakahiga doon. Wala man nagreklamo, wala man pumatay sa kanila, paano magkakaroon ng angels of death yan? So hindi nagmaterialize yung pagtatag nila kay Pastor Quiboloy na terorista kasi nga sinasabi nila, 'di ba? Nagbibigay ng sandamukal na baril kay Inday Sara, kay Duterte. So parang sinasabi nila na si Duterte at si Pastor merong terror ring na mini-maintain. Na napakahirap ipatunayan dahil putang ina, yung mga testigo nila puro mga tanga. Ayan na nga, yung unang ginamit nilang testigo, yung si alias Rene, na bumaliktad, hindi naman daw totoo yung sinasabi niya, script daw yun na ginawa ng grupo ni Risa Ontiveros di umano, di ba? So ganyan ang style nila, gagawin kang terorista, pasasamain ka. Para kanila, matrabaho at mahuli ka nila. Hindi yan nag-succeed kay Pastor Quiboloy kasi mahirap talaga Ang armas ni Pastor Biblia at saka salita ng Diyos Paano mong sasabihing terorista yan? So ngayon, ganun ang gusto nilang mangyari rito kay Zaldico. Kaya nagsasalita na si Zaldico. Sinasabi na sa inyo ni Zaldico kung ano yung playbook nila. At ibig sabihin, dito sa sinasabi ni Zaldico, yung mga pinapaliwanag natin sa inyo, magmula pa kay Tevez, magmula pa kay Pastor Apollo Quiboloy, totoo, na wini-weaponize nila talaga yung mga batas natin para sa mga kalaban nila sa politika.
Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pagdi-deliver. Grabe, 2 billion kada buwan. 2 billion! Sa isang buwan, kailangan mag-deliver. Etong ano ko, ito ang sinasabi ko, kaya mga ipokrito talaga yung mga dilawang ulul eh. Yung mga dilawang tae talagang mga ipokrito eh. Galit na galit sila sa 125 million ni Inday Sara. Again inirequest niya yung pera na yan August. August, ni-request niya yan. Binigay sa kanya December. Na kailangan niyang ubusin sa loob ng ilang araw. So inilagay niya sa mga programa. Inilagay niya sa mga programa. Tapos yung 125 million na yan, meron pang ano yan sa COA, meron pang notice of NDA. Meron palang meron pang ano pa tawag doon? Yung certificate na na walang problema yung paggamit diyan. Nakalimutan ko na yung tawag. Unmodified opinion. Meron nakakuha pa ng unmodified opinion sa COA. So walang problema. Yan yung kanilang bukang bibig. Wala silang ibang bukang bibig kung hindi yung 125 billion. Corrupt daw si Inday Sara dahil diyan. Tanga. Eto, 2 billion isang buwan. So sa 2 linggo, 1 billion. Putangina ninyo, bakit hindi ninyo inaano ito? Bakit hindi niyo hina-highlight ito? Bakit nakatambay kayo sa 125 million na wala namang problema yung paggamit, tapos dito sa sinasabi ni Zaldico, di kayo naniniwala? Utangina niyan. Sa sinasabi ni Bongbong Marcos, naniniwala kayo, ni Romualdez, naniniwala kayo, tapos sa sinasabi nitong tao na pinagbibintangan nila magnanakaw, umamin na nga yung tao na magnanakaw siya eh. Umamin na yung tao na gumagawa sila ng hocus-pocus. So hindi umiiwas si Zaldico dito. Ang sinasabi lang ni Zaldico dito, wala siyang nakuha dahil sobrang ganid, sobrang takaw ng magpinsan na yan. Wala siyang nakuha. At ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, bakit posible na walang nakuha etong si Zaldico. Sige, diretso. Ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe, no? Walang kabusugan si Bongbong Marcos. 50 billion lang yung ina-allocate na pwede niyan nakawin. Sabi niya, hindi. Dagdagan nyo. Hindi ako pwedeng putangin na malakas akong humigop. Kailangan dagdagan nyo yung nanakawin ko. Kamatindi. Iba ka talaga, BBM. Ako hindi ako nag-aakusa sa'yo. Binabase ko lang kung totoo. Itong sinasabi ni Zaldico, grabe ka. Wala kang kabusugan. Putang ina, ang dami nang ninakaw ng pamilya nyo, ng tatay mo, ng nanay mo, putya, hindi ka pa nabusog. Ilang taon na lang itatagal mo sa mundo, putyang ina. Anong gusto mo, yung mga anak mo hindi na rin magtrabaho katulad mo? Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang... Pero AI ba to? Sabi kasi ni Arnold Clavio AI eh. Tangina to si Arnold Clavio. Siya ang mukhang AI, no? Ikaw ang mukhang AI, mukha kang puppet eh. Walang hiya ka, hindi ka naman eksperto sa forensic video forensics, putang ina, nagsasabi kang paano naging AI to? Walang hiya ka talaga. Ikaw Arnold Clavio manyakul ka. Hindi mo pa itinatama yung mga sinasabi ni Sara Balabagan sa ng mga panahon na na-stress siya, kinangkong mo siya. Aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi.
Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Again, a dead man cannot speak. Oo. So, while buhay pa siya, he's a walking dead man already. He's good as dead. Oo, maniwala kayo. Kung napapatay nga ng mga Marcos si Ninoy Aquino, na according to report, gigil na gigil, galit na galit daw si Enrile noong namatay si Ninoy at sinasabi niya daw na stupid, parang sinasabi niya na napaka-stupido ng mga Marcos for doing that kasi nga it will make Ninoy Aquino a martyr and magiging katapusan na nila sigurado. Oh, so kung nagawa nga nila yung kay Ninoy, which is yan ang sinisigaw ng mga dilawan na si Marcos Sr. daw nagpapatay kay Ninoy. O, paano mo masasabi na hindi nila kayang gawin ito kay Zaldico? We are talking about trillions of pesos na ninakaw nila sa loob ng 3 taon. Na ito ang APRO chairman. Hindi mo pwedeng sirain si Zaldico na ganito na ganyan kasi 3 taon na pinagkatiwalaan niyo siya sa pera ng taong bayan. With so much intelligence funds na meron ka, napakabobo mo talaga. Hindi mo talaga na-utilize yung intelligence funds mo. Bakit? Hindi mo nakikita yung mga tao sa paligid mo nagtatrabaho ng mali at ginagamit ka. Hindi kami naniniwala doon. O kung hindi kayo naniniwala na si Zaldico walang nakuhang pera, mas dapat hindi kayo naniniwala na si Zaldico lang ang may kasalanan dito. Mas lalong dapat hindi kayo kumbinsido na si Zaldico lang mag-isa ang gumawa nito. Mas dapat hindi kayo kumbinsido dun sa sinasabi ni Ping Lacson na walang alam si Bongbong, si Bersamin pababa lang. Putangin na yan, imposible. Nasa iyo ang intelligence, nasa iyo ang sundalo, police. Nasa iyo ang lahat ng sumbungan, nasa iyo meron kang access sa lahat ng kaganapan sa Pilipinas tapos hindi mo alam na yung kanang kamay mo tinatarantado ka sa pera. Gago ka, pirma ka ng pirma. 'Di ba? O meron kang pinirmahan sa 100 insertions. O tsaka kita ninyo, totoo yung sinasabi ni Zaldico o hindi? Nung una, sinasabi nila delusional si Zaldico. O anong sinabi ni Ping Lacson ilang araw matapos? Kasi nga yung pinapakita ni Zaldico na listahan, legit. Nung pinakita niyang listahan ng insertion, nandoon talaga sa GAA. Pirmado ng presidente yung 100 billion na insertion. Anong sabi ni Lacson? Totoo na may insertion pero ang nagtrabaho lang si Bersamin, si Pangandaman at saka yung 2 Yusek. Walang natanggap na pera si Bongbong. Paano mo nalaman? O hindi ba? So dito pa lang malalaman mo na may totoo talaga sinasabi nito ni Zaldico kasi pinatotohanan na ni Ping Kasi kung mali ang sinasabi ni Zaldico, lahat ng sinasabi niya mali. O pero the fact na yung 100 billion na insertion, yung listahan niya, lumabas at kinonfirm ng Senado na yes, nandoon talaga siya sa GAA, it means nagsasabi ng totoo to. So ba't hindi kayo naniniwala sa sinasabi nito? Sinasangkot nga niya si Bongbong Marcos na pinuno ng lahat ng katiwalian dito sa Pilipinas. Ba't di kayo maniniwala? Mga tanga lang kayo talaga Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Oh, imagine,
56 billion na yung naibigay niya. Previously, hindi pa sila nabusog. Naghati silang dalawa. Sabihin na natin, 60-40 sila. 60% mapupunta kay Bongbong, 40% mapupunta kay Romualdez. Billion-billion yan. Mga bossing, billion-billion yung pera na yan. Diyos mio, ang 50-50 is 28 billion. So, sabihin na nga natin kung 60-40 sabihin na natin 20 billion at saka 60 billion, ay 20 billion at saka 30 billion. 30 plus billion. Ganon yung naging hatian nila. Grabe. Ngayon, ito yung sinasabi ko na maniniwala ka ba na si Zaldico wala siyang natanggap? Maniniwala ka? Ako, pag inanalyze mo, mga bossing, parang pwede na wala siyang matanggap. Bakit? Kasi yung mga kontrata na yan, yung insertion na yan, sino ba nakakuha ng kontrata? Saan ba inilagay yung mga kontrata na yan? Sa kanya. Kasi lumalabas si Zaldico, kontraktor. Hindi ba sa istorya nga ng mga diskaya, yung mga kontraktor nagbibigay sa DPWH ng porsyento. So parang ako as kontraktor may kinikita na ako, and part nung kikitain ko magbibigay ako sa DPWH. Si Zaldico, kontraktor siya. So isa siya sa mga nagbibigay para mabuo yung pera na yan. So may matatanggap ba siya? Pwedeng wala na siyang matanggap kasi nga yung porsyento niya, dahil sa kanya napunta yung proyekto, yun na yun. Kasi nga dinudoktor nila yung bidding dinudoktor nila Yung meron siyang SunWest, napakarami niyang construction firm. Lahat na, let's say, for example, mapupunta yan sa construction firm. Sa construction firm niya. Kung ano yung kikitain ng construction firm niya doon, yun na yung kita niya. Yun na yung kickback niya. So, posible na wala talaga siyang kinita at lahat yan napunta dyan sa magpinsan. Di ba? Logical Pero ako, half-hearted ako doon. Hindi ako naniniwala na isang kawatan magpapadugas. Pare-parehas mga kawatan yan kanya-kanya yan ng dugas. Kaya nga ito si Bongbong di siya pumapayag na 50 billion lang, hindi. Kasi meron ka dyan sigurado So itodo na natin 100 billion. Para talagang malaki. Kaya kumuha ka man, kumatkong ka man, hindi ko masyadong mararamdaman dahil malaki rin yung makukuha ko. Pare-parehas mga kawatan ito. Pero mas kung yung titingnan natin yung kung medyo mas lalaliman mo, si Zaldico kontraktor. Mayroon ng kita ang kontraktor. So kung ano yung kinikita ng kontraktor, yun na yun. At saka nasa nasa parang norm nila yun diyan sa corruption ng DPWH at mga kontrata ng mga kontraktor. Yan na yung yung kalakaran nila, ika nga. So posibleng itong si Zaldico dito sa bilyon-bilyon na pinag-uusapan na to, maaring wala talaga siyang kinita. Baka in-incentivize lang siya kasi ang incentives na makukuha niya is sa'yo lahat ng proyekto. Ilagay mo lahat sa mga construction firms mo o sa mga kumpanya mo yung mga proyekto. Total naman substandard man yan, kikita ka diyan. Total naman ghost yan, kikita ka diyan. Di ba? So doon kumita na siya. Pero sa buong corruption, hindi tayo naniniwala na si Zaldico walang kinita. Meron yan. Maaaring nandoon siya sa side ng mga kontraktor kumita. Pero dito sa perang sinasabi niyang dinideliver, yung 2 billion per month na sinasabi niyang dinideliver dito sa magpinsan na to, diyan, pwedeng wala na siyang kinita diyan. Diretso. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo,
at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. O, diba? Yung dalawang tao na yun, sabi ko nga sa inyo, nasaan na yung dalawang tao na yun? Baka wala na yun. Ngayon, itong dalawang tao na ito, inano to ni Gutesa sinabi ni Gutesa na itong mga tao na to, yun yung kausap namin, doon kami nagdi-deliver. O, hindi ba? Yung dalawang tao na yun, nasaan na yan? Pinatawag na ba yan ng ICI? Pinatawag na ba yung dalawang tao na yan ng Blue Ribbon Committee? Walay. O, kaya nga sabi ko may pinagtatakpan talaga dito. Pero kaya nga dapat pakinggan natin ito. Sinasabi ni Zaldico kasi tawag dito na pinatutotohanan niya yung salaysay ni Gutesa na ngayon ay hindi na makita dahil kinulong daw. Di umano ng Marines. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya Grabe, ang laki, 2 billion isang buwan. Alam mo, meron ako narinig, dyan daw sa customs, dito hindi to confirmed pero isang congressman na malakas na congressman malakas kasi konektado sa mga sa mga nasa Malacanang. Kumukubra daw diyan sa customs ng hindi ko alam kung per week parang 100 million per week. Oo, per week. So parang kung 100 million per week, di 400 million per per month yan. Ganun. Itago natin siya sa pangalang Jake Cyrus. Ito di umano hindi yun confirm. Narinig ko lang yun. Pero sinabi ko lang dito pero hindi yan kumpirmado. Huwag kayo maniwala. Okay, maniwala doon. Basta narinig ko lang na gano'n. So sabi ko nga, itong pinag-uusapan natin dito, 2 billion, dito pa lang to sa insertion ng flood control Ang daming proyekto ng gobyerno mga boss. May customs pa. Dyan sa customs, bumabaha talaga dyan ng pera. Maniwala kayo. Grabe dyan. Tapos bukod doon, meron pang ilan ang ahensya ng gobyerno. Merong Department of Science and Technology, Department of Tourism, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Whatever, Department of Education. Ang daming departamento. Lahat ng mga departamento, ahensya ng gobyerno, Department of Transportation, yan. Lahat ng mga yan, merong mga procurement contracts yan. May mga binibili yan na mga bagay-bagay. Magmula mo sa mga tinta ng mga printer nila hanggang sa mga bond paper na ginagamit nila, tissue sa kubeta, basta lahat ng consumables, mga bossing, may kontrata yan. At yung kontrata niyan, sabi ko sa inyo, lahat, pag tinignan nyo yung mga presyo niyan, overpriced lahat yan. Kasi nga, kumikita sila dyan. Ultimong maliit na bagay, pako, sabihin na natin, pako at saka pandikit. Kumikita sila dyan. Ganyang katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya nga, corrupt to its core. As in, kaibot-ibuturan, kaliit-liitan, kadulu-duluhan. Kung pwede silang magpatong kahit papiso-piso lang, magnanakaw ang mga yan. So, itong sinasabi, 2 billion per month
We are just talking about flood control projects. What more yung ibang projects? Napakaraming proyekto, pailaw, patubig, proyekto sa kalsada, tulay. Hindi lang yan. Pagbili ng mga laptop, ng mga ginagamit ng mga guro sa eskwelahan, mga pisara, ayan, yung mga ginagawang classroom, mga basketballan, lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, lahat yan, meron corruption dyan. Itong 2 bilyon, nagugulat na kayo kapag nalaman ninyong scale ng corruption sa isang araw lang. Sa isang araw lang, maniwala kayo, baka itong 2 bilyon, baka 10 bilyon isang araw ang ninanakaw ng mga yan sa atin. Maniwala kayo. Ganun katindi itong itong corruption na ito. Oo, nagugulat ka pa ba? Again, this is just the tip of the iceberg, yung sinasabi niya. Pag yan, lumabas pa yung iba, may rami pang mga ibang ahensya ng gobyerno naglabas din ng kanilang expose patungkol sa corruption. Maniwala kayo, yari kayo dyan. Pataba sa lupa, di ba? Mga binibigay sa mga magsasaka, lahat yan. May mga corruption dyan. Yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Grabe! Sobrang talagang pinapagalitan niya pa yung pinsan niya. Pinapagalitan ni Bongbong yung pinsan niya pag hindi nakakapagbigay ng pera. Ganyan mga adik. Ganyan ang mga adik, maniwala kayo. Kahit kamag-anak, kahit nanay, tatay, basta hindi mo binigyan niya ng pangsyabu. Hindi mo binigyan niya ng pambisyo, pucha, magwawala talaga yan. Na para bagang yung bisyo niya, responsibilidad mo. Tingnan ninyo, sino sa inyo ang may mga kapatid, may mga kamag-anak na adik? Di ba ganyan? Binubugbog yung nanay. Meron na nga isang instance sa somewhere in South na pinatay niya yung nanay niya dahil hindi siya binibigyan ng pera. Ganyan yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, walang importante sa mga yan kung hindi ang bisyo nila. Kita mo pati pinsan, nagbibigay ka na, puta, galit ka pa. Saan ka naman, hindi ba? Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Tindi, no? Pucha, hindi na siya bumili, hindi na siya naglagay ng pera sa bangko sa sobrang katakawan niya sa pera dahil magkikita pa yung bangko sa pera na yan. Bumili na siya ng sarili niyang bahay, ginawa niyang bangko. Ginawa niyang imbakan. Puchang ina, sabi nga niya, di ba, yung tubig baha, iimbakin daw. Magaling talaga mag-imbak. Ito si Bongbong, iimbakin daw niya yung tubig ulan, tas gagawin daw niyang patubig. Eto, pucha, iba ang inimbak niya, hindi tubig ulan. Na-realize niya, pucha, wala akong mahihita sa tubig ulan. Imbakin ko na lang yung pera. Bumili ng bahay para imbakan ng pera, palakpakan. Ang galing! Ang ginaganyan ng mga lider ng bayang Pilipinas. Sana naririnig to ng ibang mga bansa para malaman nila, baka sakali may matutunan sila. Sa kademonyohan nitong pamilya na to, mantakin mo, bumili ka ng bahay, mansyon. Para imbakan, lagayan ng pera. Wow! Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya,
Dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa katulad yan, may sinasabi Yusek Cadiz. Yusek Cadiz, alam ko sa Department of Justice yan eh. Ba't hindi iniimbestigahan DOJ yan? Ba't hindi iimbestigahan ng ICI yan? Ba't hindi iniimbestigahan ni Boeing yan? Bakit yung Yusek na under kay Bersamin iimbestigahan? Pero etong sinasabi dito na Yusek, bakit hanggang ngayon hindi pa nakikita? Hindi man hinahanap ng mga media para interviewin. South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. 22, so, di ba? Ganyan tayo ninanakawan ng mga yan. Sabi ko kasi, from 2022 to 2025, they've earned 56 billion. Plus, itong 2025 na 100 billion insertion. Laking pera. Ako maliit pa yan eh. Again, we are talking about flood control projects. Paano pa yung ibang nagdi-deliver sa kanila ng pera sa ibang mga kontrata na pinapasok ng gobyerno? Maaaring ito yung pinakamalaki sa flood control, pero sigurado ako, bilyon-bilyon din yung halaga ng mga kontrata nung mga katkong nila sa mga kontrata sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nananawagan tayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno, ba mayroon pang gustong sumakay dito sa bus na dinadrive ni Zaldico, magsalita na kayo. Okay, expose natin lahat ng mga pagnanakaw nila because again, 3 taon pa sila sa paninilbihan. From 2022 to 2025 mga bossing, yumaman na sila 56 billion. Pera ng taong bayan kinuha na nila plus 100 billion na insertion sa 2025. So 2026, 2027, 2028. Maniwala kayo, ubos ang Pilipinas niyan. Kahit sino maging presidente ng Pilipinas, si Inday Sara, kahit si Superman, gawin mong presidente ng Pilipinas, mahihirapan niyang iahon ng bayan. Bakit? Walang proyekto, walang pera, lahat na isanlana. Utangin na yan. Sino bang gusto maging presidente sa bulok na pamumunuan mo? Iiwan talaga nila yung Pilipinas na lugmok na lugmok. Iiwan nila yung Pilipinas na talagang hindi kayang makarecover. Kahit 3 magkakasunod na magagaling na presidente yung ilagay natin, sa sobrang dami ng mga pagnanakaw nila, mahihirapan na ayusin yung bayang Pilipinas. Maniwala kayo. Kaya nga, kung palagay ko si VP Sara napanghihinaan din ang loob kasi sinong gustong magmana ng isang kumpanya na punong-puno ng utang? Isang kumpanya na palubog na, isang kumpanya na hindi na nagfa-function. 'Di ba? Halimbawa, pinamanahan kita ng isang bahay. Pinamanahan kita ng isang bahay tapos 2 anay na lang yung pipirma, magigiba na, baka madamay ka pa, madaganan ka pa. Hindi ba? Napakahirap ng trabaho na inaatang natin kay Inday Sara. Kaya tatanungin mo si Inday Sara, tatakbo ka ba sa 2028? Hindi pa ako nagdi-decide. Miski ako eh. Tanungin mo ako, Boss Dada, tatakbo ka sa 2028? Kahit mananalo ako, ina-assess ko pa lang eh, yung mamanahin kong Pilipinas, putang ina. Hindi ko kaya ng 6 na taon yan. Kahit na hindi ako matulog, kahit 5 minutes lang tulog ko isang araw, hindi ko kayang iahon yung Pilipinas na dinurog netong Marcos at saka Romualdez na ito. Hindi ba, tinan mo, sinong interesado? Sino ang interesado na tumakbo? Ngayon pa lang pinapakita na gusto nilang tumakbo sa 2028. Si Risa Ontiveros at si Leila de Lima, parehas dilawan tae. Yung mga dilawan tae, taing-tain na sila na manahin yung Pilipinas. Bakit? Meron ba silang recipe para pagandahin ang Pilipinas matapos gahasain nito ni Marcos at saka ni Romualdez? Wala. Ang pakialam lang ng mga yan, makapunta sa kapangyarihan, may advance yung, yung ideolohiya ng komunismo sa Pilipinas. Yun ang gusto nila. Kahit sinong tanong, kahit tinan mo si Ramon Ang umatras.
Di ba si Ramon Ang yung ipinoposisyon ng mga oligarko sa Pilipinas na maging caretaker ng Pilipinas. Ano sabi ni Ramon Ang? Wag na uy. Putangin na nyo, masisira pangalan ko dyan. Masisira pangalan ko dyan. O, bibigyan ko kayo ng isang example. Isang NBA coach, si Mike Krzyzewski. Yung coach ng hindi pala NBA, coach ng NCAA, yung collegiate basketball sa Amerika. Tinatanong siya, sobrang galing mo. Ikaw na ang pinakamagaling na coach siguro na nabubuhay pa ngayon. O bakit hindi ka mag-coach sa isang basketball team sa NBA, mas malaki pa kita? Alam mo, sabi niya, ayoko magpunta dyan kasi ang ganda na ng ginagawa ko dito, ang ganda na ng legacy ko dito. Pagpunta ko dyan, masisira ako dyan dahil puro politika dyan, puro corruption dyan. Ganon din dito. O, ikaw gusto mo maging presidente ng Pilipinas na bulok? Iwanan ni Bongbong Marcos to sa 2020 itong Pilipinas na to. Putang ina, kahit langgam, walang buhay. Kahit ipis at daga, putang ina, gusto nang mag-migrate sa ibang bahay, sigurado. Ganun nila ginagahasa, talagang pinapatay yung Pilipinas. Kaya mong buhayin yun. 'Di ba? Itong ginagawa nila Bongbong sa Pilipinas, siguro kailangan ng mga 10 presidente na magagaling. 10 parang Duterte na presidente bago maahon ng Pilipinas. Hindi ba sinong gustong tumanggap ng bulok na Pilipinas? Mga dilawan. Ganyang kadesperado mga putang ina niya. Si Leila de Lima at si Risa Ontiveros. Ganyang kadesperado mga hayop na yan. Papayag na sila na manahin itong Pilipinas na ito na bulok. Okay lang sa kanila yun. Basta sila maging presidente, lumakas ang komunismo, tapos magnakaw din ng mga yan. Magnanakaw din yan eh. Hindi ba si Risa Ontiveros, meron din siyang problema sa PhilHealth. Meron din insertion, putangin nang yan. Hindi naman niya advokasya ang paglaban sa baha, pero may insertion sa baha. Itong si Leila de Lima, meron din siyang issue sa paggamit ng pondo nung DOJ secretary siya. Meron daw halos 100 milyon ba yan? Basta ilang milyon na walang resibo, unaccounted for. Kaya mo, linis-linis ang mga hayop na yan. May mga bahid din naman ng korupsyon yan. Pasimba-simba pa, mga kupal kayo. Di umano. May mga pagnanakaw din kayo. Di umano ha. Hindi ko sinasabi mga magnanakaw sila. Sinasabi ko lang na may mga bali-balita. Sinasabi ko lang dito yung mga bali-balita. Pero hindi ko sinasabing totoo yung balita. Sila lang ang gustong magmana ng Pilipinas. Wala nang iba. Si Inday gustong manahin yung Pilipinas. Nagdadalawang isip. Bakit? Putsang ina. Paano ko gagawin to? Di naman ako Diyos. Di naman ako nagmimilagro. Di naman ako naghihimala. Paano ko aayusin tong Pilipinas na iniwan netong mga kawatan na to na said na said? Tapos ako pa magbabayad ng mga utang. Putangin na yan. Buti sana kung binawasan nila yung utang. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Grabe! Abangan ng part 2 nitong part 5. Grabe Meron ka ng kinitang ganong kalaking halaga ha. May kinita ka ng ganong kalaking halaga. Tapos meron ka pang 100 billion na insertion. Tapos galit ka pa din. Ang tigas ng mukha. Ano yung sinasabi ni Zaldico na galit si Bongbong? Ito ang patunay. Itong sinasabi nito ni Chanco na si President Marcos blasted. Si Romualdez daw, pinagagalitan niya. Ayun na, tinan mo, kino-confirm ni Toby Chanco yung sinasabi nito ni Zaldico na galit si Bongbong Marcos. Pakinggan natin to. Presidente, kay Martin, pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Yan. Nagalit siya. Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Bakit ako hindi nyo binibilan? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang eroplano ang kailangan nyo? Bibigay ko. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Yun yung opening statement niya. Gaano karami, ha? Kakaupo pa lang, gaano karami yung kailangan nyo?
Pag-usapan natin yan. Di sa totoo na talagang ito si Bongbong nagagalit kay Martin. Sabi ni Zaldico galit pa din si boss kasi tayong dalawa lang daw kumikita hanggang gaano daw ba karaming pera ang kailangan natin. Kasi tinan mo, ito ang sinasabi kasi ni Toby Chanco dito ha. Again, itong sinasabi ni Toby is a proof na totoo talaga yung sinasabi nito ni Zaldico. At itong sinasabi ni Toby Chanco dito, ang anggulo niya, iniiwas niya kay Bongbong. Na yung dalawa lang may kasalanan. Pero Toby, imaginein mo, if totoo yung sinasabi mo na nagagalit si Bongbong dahil corrupt itong dalawang to, 3 taon? 3 taon! Yan ang Speaker of the House mo, yan ang Appropriations Committee Chairman mo. Bakit hindi mo pinigilan? Kung totoo na nagagalit ka na corrupt itong dalawang ito, bakit hindi mo kinasuhan? Diba? Ang gulo hindi ko kayang paniwalaan itong sinasabi ni Toby Chanco na nagagalit si Pangulong Duterte since yung start nila dahil magnanakaw itong dalawa. Alam mo pala na magnanakaw tapos ngayon lang 2025. Doon ka lang nagpapaimbestiga. Tapos nung 2024, meron ka ngayon din 2025 may speech ka pa na mahiya naman kayo. Hindi mo kayang pangalanan itong dalawang to. Di konsentidor ka. Di kinonsinti mo yung pagnanakaw nila. Umpisa pa lang pala, alam mo na pala na magnanakaw sila. Bakit wala kang ginawa? Ba't ngayon ka lang kumikilos? Ngayon sasabihin mo, at least kumilos. Tanga, ang dami na nanakaw. Bago ka kumilos, sabi nga nila, aanin mo ang damo kung patay na kabayo. Tangina niyan. Nung November 24, tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung open... Sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Ako wala. So yung sinasabi dito ni Toby Chanco na sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo, kumpirmasyon yun dito sa revelasyon ni Zaldico na nagagalit ang presidente. So ang version nito ni Toby Chanco, nagagalit ang presidente dahil corrupt yung dalawa, pero ang version naman ni Zaldico is nagagalit yung presidente kasi ang konti ng binibigay natin sa kanya. So tamang hinala si Bongbong, ganyan talaga ang adik Tamang hinala si Bongbong na mas malaki ang kinikita nung dalawa. Well, in fact, mas malaki yung kinikita niya. So ano ang common denominator dito sa istorya na to? Nagagalit ang presidente. Sinasabi ni Zaldico na nagagalit ang presidente. Sinasabi nito ni Toby Chanco na nagagalit ang presidente. So totoo, yung nagagalit ang presidente. Nasa sa inyo na yun kung alin sa dalawang istorya yung pakikinggan nyo. Nagagalit yung presidente dahil sobrang magnanakaw nitong dalawa. O nagagalit yung presidente dahil konti lang yung ibinibigay sa kanya. But the bottom line is, parehas silang may common denominator na nagagalit yung presidente sa istorya nila. So, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si Zaldico. Diba? Yan. Sige, ano pa? Statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na nilaglag siya dito ni Toby Chanco. Nilaglag si BBM ni Toby Chanco dito kasi sa totoo lang, Toby Chanco is pressuring Bongbong Marcos to pin down yung pinsan. Kasi palagay ko ito si Toby Chanco may know something but not everything. Ang sinasabi ni Toby Chanco, aalis ako sa'yo, BBM, kapag ka hindi mo dinamay itong pinsan mo because Zaldico, hindi yan gagalaw mag-isa without the go signal of your cousin. Ang problema, hindi maidamay nito ni Bongbong Marcos si Romualdez outright kasi baka si Romualdez ang magsalita, si Romualdez ang magkwento at i-connect dun sa kwento nito ni Zaldico. Lulubog talaga si Bongbong. Mantakin mo, dalawang kamag-anak mo na yung babanat sa'yo. Yung isa sinasabi, bata ka pa lang, adik ka na. Tapos yung pangalawa naman, sasabihin na inuutusan mo ko na ubusin yung pera ng taong bayan dahil patay gutom ka sa kayamanan. Kaya ngayon, ito si Toby Chanco, nagbigay na siya ng babala kay Bongbong na if hindi mo talaga idadama yung pinsan mo rito, aalis na ako sa'yo.
At pag umalis ito si Toby Chanko, maniwala kayo, marami din tong alam. Parang si Vic Rodriguez ito na maraming alam, palagay ko. Marami din tong i-expose dyan sa mga katiwalian sa gobyerno. Kaya ito nga si Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, kahit anong iwas niya, kahit na anong gawin niya, wala na. Talagang ito si Bongbong Marcos pabagsak na, pabulusok na, papunta na ito sa kawalan, mga bossing. So ayan, so kinumpirma neto ni Toby Chanko that Bongbong Marcos pinagagalitan si Romualdez at sinabi nga nito ni Zaldico na si Romualdez ay pinagpagalitan ni Bongbong. O di ibig sabihin ano? Ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Zaldico. Ngayon, ito sagot ni Bongbong sa lahat ng mga paratang ni Zaldico. You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations? Mali yung more credible. Least. Oo. Least guilty. Kasi may most guilty at least guilty. Dapat yun ang tanong. Oh, how can you make people believe that you are the least guilty in this corruption? Dapat yun ang tanong, hindi most credible. Walang kredibilidad dyan. An addict doesn't have credibility. Oo, ang isang addict na pinaparatangan mo na addict, hanggat hindi niya pinatutunayan na hindi siya addict, ay addict. Oo. Oh, because sabi nga nila, silence means yes. Oo, not answering or not dignifying the issue with an answer is a sign of guilt. It's like, sabi nga nila yung hindi mo pagsagot, pag-iwas mo sa issue is like taking flight. Oo, because sabi nga nila, flight is a sign of guilt. Yung pag-iwas, yung hindi pagpansin, it's a sign of guilt. Directly. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, Well, look at the quality of the... Puta, lasing ka ba? Tangina, nung oras pa lang yan, para kang lasing. When you address it, puta na, you also represent the military. Kailangan naman medyo malamilitar ka. Well, tangina to, parang kala mo, uminom ng Combantrin at saka ng Robitussin ng magkasabay mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims. And Kita niyo siya, gumagano, nagsusway. Oh, yan yung mga sign na hindi ka nagsasabi ng totoo. Sign yan na wala kang kredibilidad. Sign yan na mabantot ka. At marami kang itinatago. Ito yung mga ganyan-ganyan. Puta, pwede ba tahimik ka lang, ganun ka lang? Para kang baliw Di ba? Yan yung mga tinitingnan ng mga psychiatrist Yung mga gestures, mga ganon. Yung tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan. Makikita niyo siya, ang likot-likot. Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo yan. say all kinds of things. Anxiety yan. Signs of anxiety yung ganyan. Yung bravado, siga, tapos iwas ng iwas. Sign yan na talagang putsang ina. Alam niya na hindi na naniniwala ang tao sa kanya. Paulit-ulit. But there's... well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's... it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Para mapapatay mo. Para mapatahimik nyo na ng tuluyan. Wala na magsumbong sa inyo. Hindi ba? Ito kasi yan. Kailangan kapag may akusasyon sa'yo, dapat patunayan mo na wala kang kasalanan because public office is public trust. Natatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, nakikita kasi nila si Pangulong Duterte medyo mahina na. Nakikita nila na parang lulugo-lugo na. By the end of or half of his parang pamumuno sa Pilipinas, yung mga dilawan is requiring for him to provide a medical abstract saying na he still has the capacity to lead the country.
Nakita nila na parang babagsak na parang hindi inaalalayan na. So, kaya pa bang mag-lead ng country niyan? Di ba yung mga dilawan nagre-request dati kay Pangulong Duterte na maglabas ka ng medical certificate na fit ka pa mga mamuno. O gano'n. Kasi nga ang Vice President nun si Lenny. O ba't ngayon hindi sila nananawagan na itong si Pangulong Marcos maglabas ng drug test? Kasi kapag ka-addict ka, yun talaga, hindi ka dapat humahawak ng desisyon. Hindi ka dapat nagdidesisyon para sa isang bansa. Bakit hindi sila nagre-require na kailangan mag-drug test ito si Bongbong to prove na siya, nasa matinong siya pag-iisip. Wala siya sa impluwensya ng talampunay. Oo, kapag siya ay nagdidesisyon para sa Pilipinas. Ba't ngayon walang ganun? Ba't nung kay Pangulong Duterte meron panawagan na ngayon? Ba't ngayon wala? Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Natural. Nagtatago sa malayo. Putay, presidente kayo. Mamamatay tao kayo eh. Di ba nga, pamilya nyo nga daw yung nagpapayan. Nasabi nung pamilya nyo nga nagpapatay kay Ninoy. Umuwi ng Pilipinas eh. Pag uwi ng Pilipinas, namatay sa airport. O, paano nyo sasabihin na si Zaldico safe? Sa laki ng pera pinag-uusapan dito, sa laki ng mga isinusumbong niya, isinisiwalat niya eh. Talagang buhay ang kapalit niyan. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon ng... Kapal lang mukha mo nga kasi. Kahit nga ngiwi ka ng ngiwi sa hindi ka nga nagpapadrug test. Kahit gusto nga ng tao, pa-drug test. Kapal lang mukha mo, hindi ka talaga magtatago. Pero sigurado ako, sir, pagtapos ng termino mo, magtatago ka na. Sigurado ako niyan. O kasi ngayon, hindi ka pa nagtatago kasi sa'yo pa lahat. Sa'yo militar, sa'yo pulis. Kaya hindi ka pa nagtatago. Marami nagtatanggol pa sa'yo. Hindi ka pa nagtatago. Pero maniwala kayo, pagtapos nito, 2028, putang ina, baka tumagal na 1 linggo sa Pilipinas to, lumayas to rito. Oo, maniwala kayo. Sa akin, andito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Hindi pwedeng patas. Mag-resign ka, Bongbong. Mag-resign ka, tapos harapin mo yung mga sumbong ni Zaldico. Palagay ko yun patas. Parehas na kayong resigned. Pero kung presidente ka, ikaw ang may hawak ng pulis, sundalo. Ikaw ang may hawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno, tapos di umanong naiimpluwensyahan mo pa yung mga korte. Dahil sa dami ng perang pinaiikot ninyo, hindi patas yun, sir. Lugi si Zaldico dun. Pinris nyo pa yung mga assets niya. Lugi siya. Wala siyang pangtustos. Ikaw, nasa iyo lahat ng means. Kaya ang tapang-tapang mo. Bumaba ka sa pwesto. Ganito gawin natin, Zaldi, para mapatunayan natin na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Magre-resign ako ngayon. O kaya magli-leave of absence ako ngayon. Hindi na, magre-resign na ako para talagang labanan natin yung isa't isa. Umuwi ka dito, magre-resign ako, tapos labanan natin sa korte. Kung talagang kurakot ako o hindi. Kung totoo yung sinasabi mo. Pero, paano magiging patas na si Zaldico isang normal na Pilipino na lang na naglalabas ng mga baho ninyo, tapos kayo, mga nakaupo, nasa kapangyarihan? Anong patas dun? Putangina, wala ka talagang utak. Bobo ka talaga. Kailanman hindi magiging patas yung dalawang kamay, pati paa, ginagamit mo sa rambulan, tapos yung kalaban mo nakatali yung kamay. Nakatali yung kamay, nakatali yung paa, tas nakahiga pa. Hindi patas yun, sir. Magiging patas lang yan pag wala ka na sa kapangyarihan, pag wala ka ng impluwensya sa mga ahensya ng gobyerno, tsaka sa mga supposedly mga alagad ng batas. Pag wala ka ng dyan, impluwensya, yan, patas na yan. Pwede na kayong maglaban. But now, pauuwiin mo siya, presidente ka. Tangina, ginagamit nyo nga whole of the nation approach na naman nga kayo para mapauwi siya eh. Ginagamit nyo na naman lahat ng ahensya ng gobyerno para mapauwi siya. Paano patas dun? Ikaw nga ni isang drug test, wala kang magawa eh. Paano magiging patas yun? Sos! Wala na ito. Style mo, bulok, bongbong. Ito naman, meron tong isang ito namang isang balita patungkol. Sabi ko nga sa inyo, ganito kalala si Bongbong. Sa sobrang lala ni Bongbong, putsang ina, sabi ko nga sa inyo, hindi niya na makilala yung ate niya. Hindi daw yung ate niya nagsasalita. Sino yun? Putsang ina, robot? Hayop naman talaga. Hindi daw si Amy yung nagsasalita nung rally ng iglesia.
Iba daw yun. Puta, sino yun? Ako, alam ko si Amy yun. Sabi nga ni Greco Bellica, nandun ako kinamayan ko pa siya, nakausap ko pa siya. At saka nasa Senado Paano hindi si Amy yun? Si Amy yung binoto ng tao. Na ganyan talaga kapag kayong sabog ka. O kung ano-ano na iniisip mo, kung ano-ano na nakikita mo, nakikipag-usap na to sa multo. Tapos, nakikipag-usap na sa mga masasamang espiritu. Ganyan talaga pag under the influence ka. Hindi mo na nakikilala yung mga kamag-anak. Wala ka nang kilala. Ang kilala mo na lang yung mga tumatangkilik sa bisyo mo. Lahat ng mga tao na ayaw sa ginagawa mo, kaaway mo yan. Ganun ang isang taong may bisyo. Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, sino sa inyo dito taas ang kamay ng may mga kamag-anak na adik? Kapag may kamag-anak kayong adik, ganyan yan. Walang kinikilala yan. Nanay, gugulpihin. Tatay, sasaksakin. Mga kapatid, nanakawan, gagahasain. Walang kilala yan. Pakinggan natin itong ulat na ito. Sinagot ba ng si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos? Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, sinagot ba ng Pangulo ang mismong aligasyon ng kanyang kapatid? Alam mo, Jiggy, buntong hininga ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, hanggat maaari ayaw niya sanang isa publiko yung dirty linen nga na tinatawag o yung problema ng kanilang pamilya. Ang nasabi lang ng Pangulo ay ito, nag-aalala daw. Hindi, boss. Mali ka dyan. Kasi nasa public public service. Kapag nasa public service ka, lahat talaga yan damay. Yung mga iskandalo ng pamilya nyo, problema ng pamilya nyo, saklaw yan ng mga mamamayan. Kasi nga, public servant ka. So lahat yan talaga damay. Buntong hininga. Paano? Ganyan yan kapag ka nasusukol mo, kung hindi buntong hininga, tawa. Ganyan ang gagawin niya. Kaya nga, di ba, binastos yan nung isang reporter sa Australia na tinanong siya tungkol sa nakaw ng pamilya, tumawa siya. Ano nakakatawa ron? Di ba ginanon siya? Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga kamag-anak na psychiatrist, yan nito, ipakita nyo yung mga gestures ni Bongbong before siya sumagot, papaano siya sumagot, how he's taking the questions. Makikita nyo, lahat sila may sasabihin na, putsang ina to, anxious to. Putya, hindi nagsasabi ng totoo to. Makikita mo sa mga galaw ng kamay, sa mga pasway-sway niya, yung mga patawa-tawa, buntong hininga. Makikita mo talaga na may itinatago itong mamang ito. Siya kay Senador Amy Marcos. Tapos sinabi niya pa dito na they do not want to air or ipakita yung kanilang dirty linen o dirty laundry sa publiko. So, ibig sabihin, meron talaga kayong tinatagong marumi. Maruming mga labahin. Kasi inamin niya rito na we are not airing out our dirty laundry in public. So, ibig sabihin, talagang meron silang itinatago at totoo yung sinasabi ni Amy kasi meron pala silang talagang itinatago. Hindi lang daw nila pinag-uusapan sa publiko. At dapat hindi lang pinag-uusapan sa publiko pero meron talaga silang tinatago. So it's confirmed. Si Bongbong mismo nagkumpirma. Yung kanyang pamilya nag-aalala daw sa lagay ng senadora. Ang pahayag ng Pangulo, yung nakikita daw natin na nagsasalita sa TV, hindi daw yan ang kapatid niya. Sino yun? Kapitbahay nyo? Ang galing naman, no? Ang galing naman nung gumawa ng clone na yan. Grabe, no? Talagang ito talagang sukdulan na ito ng pagkapraning ni Bongbong at sukdulan na ito ng alam mo yun, talagang ako kailangan na talaga nito magpa-psych eval o kaya drug test talaga. Kasi pagka ganyan, meron ka ng hallucinations, meron ka ng paniniwala na yung mga taong nakakausap mo, hindi na sila. Di ba yung mga addict minsan, hinahabol ako ng demonyo! Hinahabol ako ng demonyo! May humahabol sa akin, gusto kong patayin. Di ba ganun? Natatandaan niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert, yung isang komedyante na sumikat yun kasi umakyat yun doon sa may billboard ng Sogo, lulundag. Magpapakamatay siya, napababa siya. Tinanong siya, bakit? Ba't ka lulundag? Putya, may humahabol sa akin. May demonyo humahabol sa akin. May papatay sa akin. Di ba ganyan pag mga addict? Meron silang mga hallucinations na pagka ikaw matino ka, mahirap paniwalaan. Ito yung isa sa mga hallucinations on live TV.
sa press con na pwedeng nanonood pati international media, sasabihin mo na that's not my sister. Hindi yan yung kapatid ko. Tang ina niyan. Ibang klase, no? Kaya nga sumagot si Manang Aimee dito. Sabi ni Manang Aimee, ako to. Pucha, the fact na iniisip mo na hindi ako to, umuwi ka na, ading. Magpagamot ka na. Oo. Malakas na tama mo. Oo. Malakas na tama niya. Oo, kasi hindi niya nakilala ate niya, imagine. O, konti na lang to. Sabi ko nga sa inyo, konti na lang, kakain na ng ebak to. O, konti na lang, mababaliw na to. Pero hindi na idinetalye ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin dito. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For a while now, we've been very worried about my sister. Oh, putya, ikaw pa worried, ha? She's worried about you because you're surrounded by addicts. Oh, and you've been using drugs since you were younger. Yan sinasabi ng kapatid mo, siyang worried sa'yo, kaya nga pinauuwi ka na niya eh. And worried na din siya sa kapakanan ng Pilipinas kasi nga, nadadamay na sa gulo ng utak mo. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on... Alam mo, saan tumitingin yung mata niya? Tumitingin yung mata niya sa sa kanan. Oh. Tumitingin sa kanan yung mata niya. Oh, ano ang ibig sabihin kapag tumitingin sa kanan yung mata? I-research nyo. Oh, kung anong part ng utak niya yung ina-access niya. Oh, tingnan niyo tingnan niyo yung mata niya rito. Is because the lady that you see di ba? Yung mata niya gumaganon. Talking on TV is not my sister. Sino yun? Tanginan yan. Sino yun? Hindi si Aimee yun? O tsaka paano mo ngayon mapapatunayan na hindi si Aimee yun? Ganito ang dami na nating hinihingi kay Bongbong. Ang unang hinihingi natin, paano niya mapapatunayan na hindi siya addict? Pangalawa, paano niya mapapatunayan na isa lang yung kidney niya? Kasi yun ang script ni Claire Castro na sinibak na yata, tinanggal na yata si Claire hindi na siya nagsasalita. At saka ito si Abalos, isa na lang daw ang kidney ni Bongbong. Yun yung kailangan natin malaman kung totoo na isang kidney niya. Pangatlo, eto. Paano niya ngayon patutunayan na si Aimee, hindi yung Aimee na nagsalita doon, hindi niya kapatid? Oo. Maaaring hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya yung nakilala kong kapatid kasi ibang-iba na yung ugali niya. Pwedeng ganun. Pero ito hindi Sinabi niya talaga literal. Yung nagsasalita doon is not my sister. Hindi ko kapatid yun. So, ano mo yun? Nanay mo? Kapitbahay mo? Kaklase mo? Tangin na Bongbong, iba na yan. Matindi na yan, sir. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried. Putang ina, ganun kayo. Lahat kayo adik. Hindi si Aimee yun. Inan yan. Oy, Senate President Tito Soto, can you test sa sarili mo? Puntahan mo nga si Aimee Marcos dyan sa opisina niya, kurot-kurutin mo. Tas tanungin mo nga kung ano yung password ng pamilya nila. Kasi hindi daw si Aimee yan. So sino yung pumapasok sa Senado araw-araw? Doppelganger? Sino yung multo, aswang, engkanto, duwende? Utang ina, kailangan mapatunayan yan. Ping Lacson. Paano mo ipagtatanggol si Bongbong dito? Na hindi daw si Aimee yan. Puntahan mo nga si Aimee sa opisina niya, baka mamaya alien yan ha. Baka mamaya itong nakikita ni Bongbong na to, sinasabi ni Bongbong na to, baka mamaya manananggal yan ha. About her. I hope she feels better soon. Lakas, Jiggy, tama. agad naman sumagot si Senador Aimee Marcos sa pamamagitan ng Ako'y post sa kanyang nawawala. Facebook page at sinabi nito na, Bongbong, ako ito, kung ano-ano raw ang nakikita ng... Ayun, ang lupit talaga dito ni Aimee. Kung ano-ano na nakikita mo. Patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Ngayon, patunayan mong
hindi ako si Aimee. Pangalawa, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Magpa-hair follicle test ka at pag negative, then mali ako. Mabuti. Salamat. Pero putsang ina, very firm si Aimee na hindi siya mali. Kaya nga sinabi niya na ayoko sa mga nagaganap na sindihan diyan sa Malacanang. Dahil putsang ina, pag may sinindihan diyan, putya lahat sila nagsasayaw kahit walang tugtog. So hindi kayo mananalo talaga dito kay Aimee ng bardagulan. Putsang ina niyan. Sabi ko nga Bongbong, the only way for you to prove na you are sane and you are in the right in the calibrated human mind, magpa-hair follicle test ka na. Tapos patunayan mo na rin na isa lang kidney mo. Malay mo mag-donate pa ako sa ng 2 kidney ko para 3 kidney mo. Tapos sabi nga ni Inday, naamoy ko yan, amoy alak alas 10 ng maga. Paano isa na lang kidney niyan? Pucha, may isa bang kidney, umiinom pa ng alak ang aga-aga? Sinabi na rin nito ni Aimee na naaawa na ako sa iyo, ading, isa lang ang ang kidney mo, tapos bata ka pa ng bata. Wala man sinabi si Aimee na ganun. Siguro naman kung ooperahan nito si Bongbong na ospital to, siguro bibisitahin naman to ng ate niya. Dapat tanungin din yung ate niya, Aimee, totoo bang isa na lang kidney ng kapatid mo? Diba? Walang Diyo. Pangulo, mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Aimee dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Aimee ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may payag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Yes, Jiggy. Yun, pag-usapan naman na natin yan. So ako Bongbong, magpaano ka na? Magpa-check up ka na, sir. Magpatingin ka na, sir, dahil iba na to. Iba-iba na yung nakikita mo. Iba-iba na yung mga paniniwala mo sa buhay. Ayusin mo yung buhay mo. Ako naman, gusto ko magstay ka pa dyan hanggang 2028. Pero huwag na kayo magnakaw, ha? Okay na yun. Nagnakaw na kayo ng 2020 to 2025. Okay na yun. Move on na kami doon. Hindi na namin maibabalik yun. Yung mga dating ninakaw ng pamilya mo, hindi na naibalik So move on na kami doon. Itong 2026, 27, 28, sana magtrabaho ka na. Ha? 3 taon na kayo nagnakaw. 3 taon na kayong pumarty-party na masyal-masyal, ha? Trabaho na kayo para sa Pilipino. Yun lang naman ang hiling namin gusto nyong matapos yung 2028, magtrabaho kayo. Yung mga pagnanakaw na yan, tsaka patunayan nyo. Patunayan nyo, una, hindi kayo addict, patunayan nyo, hindi kayo magnanakaw, at hindi na kayo magnanakaw ulit, okay tayo, walang problema. Sabi ko nga sa'yo, Bongbong, tatapusin mo yung, yung termino mo ng matiwasay kung magtatrabaho ka para sa Pilipino. Pero kung tinatrabaho mo yung pera ng taong bayan, kung ninanakaw mo, katulad na sinasabi nito nila Zaldico, dapat ngayon pa lang umalis ka na, sir. Lumayas ka na dyan. Maraming salamat, mabuhay kayo mga kababayan ko. Kita-kita ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong